Nagpakitang gila sa media si Sia Tsutsumi, 29 anyos ang WBA World Bantamweight Champion na kilala sa pagiging switch hitter matapos ang buksan ng kanyang ensayo sa Dangan Gym sa Nerima, Tokyo, Japan ngayong December 3. Kasado na ang kanyang paghahanda para sa WBA World Bantamweight Championship kontra yan sa Filipino boxing legend na si Nonito the Filipino Flash Donaire na 43 anyos na darating na December 17 sa Ryogoku Kokugikan, Tokyo, Japan. Habang patuloy ang kanyang preparasyon, ibinunyag ni Tsutsumi na nakausap niya ang 4 Division Undisputed Super Bantamweight World Champion na si Naoya Monster Inoue upang humingi ng insight tungkol sa karanasan nito na makalaban si Donaire ng 2 beses. Ngunit, sa halip na makakuha ng teknik o matinding payo, naway ito sa biro. Ayon kay Tsutsumi, tinanong niya si Inoue na ano ba ang kalidad ng suntok ni Donaire. Ang sagot ng Pound for Pound King, masakit ang hook niya. Pag tinamaan ka ng malinis, delikado. Ngunit imbis na seryosohin, pabirong sagot ni Tsutsumi na alam ko na yan, wala akong napala sa sagot mo. Nagtawanan daw ang mga mamamahayag dahil tila hindi umano naliwanagan ang kampo ni Tsutsumi sa simpleng sagot ni Inoue. Gayunpaman, inamin ni Tsutsumi na may natutunan siya sa paraan ng pagharap ni Inoue kay Donaire pero hindi niya nais na i-compare ang sarili sa Japanese superstar. Kung i-apply ko sa sarili ko, baka lumaki ang agwat namin kaya hindi ko masyadong inaasa sa ganon. Pero malaki ang naitulong nito sa mindset ko. Sa kanyang training media day, nagpakita si Tsutsumi na iba't ibang kombinasyong pang-opensa at pang-depensa habang nagpapalit-palit ng stances mula orthodox hanggang southpaw. Basang-basa sa pawis, ipinakita niyang nasa peak form siya. Sinabi niyang may halong kaba at excitement ang paparating na laban dahil bigati ng pangalan ni Donaire. At ayon sa kanya, kapag nagkamali ako ng isang desisyon, pwede akong bumagsak. Hindi ko iniisip na madali ko siyang mapapahina. Siya ang may stress at bago niya mamalayan, puntos na ang hawak ko. Feeling ko, ganun ang magiging laban. Hindi halata pero ako ang mananalo, sinabi ni Tsutsumi. Matatandaan mga kwento na dumaan sa matinding bakbakan itong si Tsutsumi noong Pebrero kontra yan sa kaedad niya na si Daigo Higa, dating WBC Flyweight Champion. Nagpalitan sila ng knockdown hanggang mauwi sa draw kaya napanatili niya ang kanyang titulo. Nagpa-opera pa si Tsutsumi sa magkabilang mata pagkatapos ng laban. Kaya pansamantalang naging champion in recess siya. Ngunit, matapos ang mga pagbabago sa WBA rankings ng pag-urong ni Anthony Vargas na sa pagpanaw ng ina nito, muling ibinalik kay Tsutsumi ang full champion status dahilan upang mauwi sa world title fight ang laban kay Donaire na nagwagi ng interim belt noong Hunyo. Bagamat kilala si Donaire sa matinding power, lalo na sa signature left hook nito, nananatiling kampante si Tsutsumi sa game plan. Ngunit batay rin sa sinabi ni Inoue, tanging isang babala lamang ang malinaw. Huwag mong tatanggapin ang malinis na hook niya. Itong si Sia Tsutsumi ay meron siyang 15 fights, 12 wins, 8 knockouts at 3 draws. Habang itong si Nonito Donaire naman ay meron ng 51 fights, 43 wins, 28 knockouts at 8 losses. Samantala, isang malaking pagkabigla sa mundo ng boxing ang naganap matapos opisyal lang tanggalan ng WBC o World Boxing Council si Terence Crawford ng kanyang WBC Super Middleweight World Title dahil sa hindi pagbayad ng sanctioning fees. At ayon sa ulat mula sa WBC Convention, si Crawford na isa sa pinakarespetadong pound-for-pound fighter sa kasalukuyan ay nawala ng kanyang korona na hindi man lang lumaban dahil upang agad ay dineklara na bakante ang titulo. Bagamat hindi pa nagbigay ng payag si Crawford, malaking tanong ngayon kung plano ba niya habulin muli ang titulo o may iba siyang direksyon na tatahakin sa kanyang karera. Mga kakwento, sa ngayon, malinaw lamang na ang WBC ay hindi nag-atubiling ipatupad ang kanilang regulasyon kahit pa ang sangkot ay isang boxing superstar. Sinunod lang nila kung ano talaga ang dapat na ipapatupad kahit na may madudungisan na dignidad. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento.
at ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.